Hello everyone, it's me again, Burntam, JWTV, panibagong araw, panibagong vlog ulit mga ka-DIY. Sa araw na to, mayroon ulit tayong gagawin dito sa Toyota Corolla Altis natin, 120G, Matic version. Kasama natin si Boss Roy, yan. Mekaniko din natin yan, mga tropa. So ang gagawin natin ngayon ay magpapalit tayo ng oil. Change oil tayo, tapos ibababa namin yung oil pan para mas malinisan natin yung oil strainer. At the same time, magpapalit na rin tayo ng ito, valve cover gasket. Yung may tagas na. Nilinisan natin yung ibabaw kasi baka may scratch na. Mga 2 years na rin sa akin to. Ngayon lang natin mag-change oil mga kanina. Tapos? Maintenance, ano sir? Yeah, proper maintenance. Yes. Ito yung gamit natin. Dilib Gold. Dilib Gold, multi-grade, 15x40. Tataka kayo, diesel yan, no? Kalagay. Diesel engine oil. Yan. Pero dito sa likod mga ka-DIY nakalagay dyan 4-stroke. Ayan, pakita mo. Pwede po ang 4-stroke dyan. Yan. Nakalagay? Apo. Yan. Yun. Tapos papalit tayo ng box natin. Valve cover gasket. Yan. EGL brand. Pang Toyota. Kusroy. Tapos syempre, palit din tayo ng oil filter. Yan yung code niya. PMS tayo ngayon. Maliit lang, oh. Cute. So yan yung mga ilalagay natin mga ka-DIY. Yan. Yan sa procedure naman na para matanggal natin yung valve cover. Syempre tanggalin natin to. Yan. Yung sakit ng ignition coil, pati mismong ignition coil tatanggalin natin yan. Ito hindi na, Boss Roy, di ba? Hindi na. Hindi na, yun lang sa babaw. Tapos syempre, tinanggal na rin natin yung ground terminal para iwas short circuit. Boss Roy? Yan sa mga customer ni Boss Roy, nakakalasyaw to. Taga Banawang, pagawa kayo sa kanya, mura na, quality pa. So, ayan mga ka-DIY, ito yung mga ignition coil natin. Bago na yung mga bago na yung iba, pero iba hindi pa. So, mas maganda dyan, pag nagpalit kayo niyan, buo na, 4. Para mas maganda yung, pantay-pantay yung buga ng kuryente. Use natin lahat ng mga nut at saka bolt para may angat na natin. Ito natin yung sa loob. Maluwag, no? So, ganyan yung diskarte. Ikutin lang, no? Kasi may gasket yan, nakadikit. Wala na rin tornilyo dyan, no? Ayan, napakasan natin yung valve cover. Ito yung niya, cams niya, oh. Double overhead. 2 cams kasi yan, dock yan. Tapos yan yung timing chain niya, oh. Walang tsunapan to, Roy, no? Walang tsunapan. Piso-piso to, eh, no? Yan, no? Okay pa yung timing chain niya, oh. Malinis, no, Roy? Timing chain niya. Tapos hindi pa maluwag, Roy, eh. Iba-iba pag makalansing na kasi maluwag to. Yan, so ito yung valve cover natin ng gal ni Roy. So, linisan natin to. Yan. Palitin na rin. Palitin na rin to, pero... Okay, so i-drain po muna natin yung oil. Then babaklasin po ni Kuya Roy yung oil pan. Para malinisan po talaga ng maigi. Para malinisan yung oil strainer, yung bumbahan ng langis. Itim na sir, oh. Siya na pitot. Pitot Roy, pitot mo. Grabe. Yeah, so lilinisan na natin ito mga ka-DIY, tapos papalitan na rin natin yung valve gasket. Ito yung oil pan ng ganito, eh. Tapos yung strainer, lilinisan na rin natin ito lahat. Baba mo, tapos yun, tignan mo yung ginagawa ni Dr. Kakarkaranda. Ito yung gagamitin na lang natin, gasolina. 3 litro yan, no?
Po. Busin natin dito para malinis talaga, matanggal yung mga namuong langis. Hindi na tawag na sludge ito. Namuo. Tapos ito yung oil strainer. Tapos bago umikot yung langis, sinisip-sip niya dito. Kasi strainer yan, yung parang may screen yan. Pero yan, dumi. Madumi. Ito natin, may dumi siya. Yan o. Diba? Ang dami o. Yan yung nakuha niyang dumi. Yan, pag nabaraduhan yan, hindi makakakyat yung langis. Kasi nakaganyan yan eh. Yan o, nakaganyan siya. Ito dumadaan yung langis na nandito. So, hihigupin niya, may bomba. Kaya dapat, hindi yan barado. Kaya dapat ito yung nilinisin natin. Ang daming dumi o. Yan pantutok. Tignan natin yung dumi niya o. Grabe. Daming dumi. Ang galing itong mga to. No. Hindi makuha. Ano? Parang nagkaroon ng ganito po dito. Parang mga gasket. Mga gasket mga kadeway. Dami. So yan yung tatanggalin natin. Mga nalutong gasket. Sumama. Yan o. May dahon pa. Grabe. Ayan, linisan natin yan mamaya. Sa ilalim. Ayan, nililinisan na rin. Nalilinisan na. Kanina daw sobrang itim. So yan, malapit-lapit na. Malinis na rin. Kunting banlaw na lang. So yan, lilinisan na po nila yung head. Ano yung tawag yan, sir? Head ano, sir? Ano tawag yan, Kuya Roy? Valve cover. Ayun, papalitan na ata yung valve cover. Gasket, valve cover gasket yan, sir, ano? Tapos lilinisan po natin yung valve cover. Kaluman yan. May mga gamit nila. May cell brush, may brush. Malinis. So ito na po yung finished product nila. Ayan, nalinisan na po. Nande-deblower na lang po mamaya. Yan, lilinisan din natin dito sa may head. Mga gasket para mapalitan natin mamaya. Mas maganda. Mas makapit. Diba? So yan, nilalagay na natin yung valve cover gasket ng EGL. Yung code niya, original equipment quality valve cover gasket. Pwede sa 1cc at pwede sa 3cc. Ang 1cc is 1.8 gaya ng Altis natin, tapos 3cc 1.6 yan. Parehas lang din sila. Tatlo yung 6 yung butas, boss, na para dito isa. Yung po yung lata. So ito yung dati niya, 7 yung butas. 7. 6 din. Same lang din. Kaya actually yung iba binabalik pa nila ito, ilagyan na lang nila ng gasket ni Karawar eh.
Pero dito sa amin, yung trabaho ni Roy kasi gusto niya quality. Kaya dapat bago. Kasi ito, nag-span na rin to eh. Tigas na. Tigas na rin yan, matagal na rin kasi yan. Ito, bago. Balik na po nila yung head. Nilagyan na rin po nila ng gasket. So ayan, naikabit na rin natin yung valve cover mga ka-DIY. Ilagay na rin natin yung grounding. Tapos balik na rin natin mamaya ito. Karnis. Ano muna natin yung ignition. Check muna ni Boss Roy. Oh. Ayan, malapit nang matapos. Ayan, lapit na. Oil pan na lang. Tapos oil filter. Oil filter. Pagyan na lang yan. Ayan, ibabalik na rin po nila yung oil strainer. Ilalagyan na lang po nila ng gasket. Ayan. Ibabalik na po dito. Ano, may balik na rin po yung oil pan. Ayun. Imuti wa. Pinuti. Kailangan mo kasi linisan. Okay, so lagyan natin ng gasket yung oil pan bago po natin kabit sa may silong. Babalik na po nila yung oil pan. Lagyan na po nila ng gasket. Ito na po yung oil pan po natin. Lapit-lapit na. Lapit-lapit na rin. Kailangan na ano pa yun eh, patutuyuin pa yan bago paanda rin para hindi mag-pressure. Kasi yung gasket kailangan pang patapitin yan. Baroy? Hindi basta ano, maghigpit ng tornilyo dyan. Dapat pantay-pantay yan kasi pag mali yung higpit mo, mali yung lapat. Tapos Roy? Okay, so ayan na, palitan na rin po ng oil filter. So hindi natin makita kasi nasa ilalim. Kailangan palitan to, sir, kapag ano, change oil. Sabay-sabay yan. Sabay-sabay. Hindi washable. Hindi to washable, kailangan palitan. Okay, so babalik na po nila yung gulong na ito. Bababa na nila. Matagoy. Pupuk lang pala yung Roy eh. Pinambert mo na yata. Yan, kailangan talagang ano yan, pa-X dapat. Siya, nilalagay na natin yung oil natin, Dilo Gold Ultra. Yan gamit natin dito sa Toyota Altis natin mga ka-DIY. Multi-grade yan.
Nakalagay sa labas, pang heavy duty diesel engine oil, pero pwede rin yan sa 4-stroke engine. Nasa likod. So, ayan mga kadeway, oh. Ngayon, ubos natin yung 4 liters, tapos check natin sa dipstick. Yan, check natin. Pwede na, 4. Bababa pa yan eh. Dagdagan na lang pagka bukas ng umaga. No, right? 5 liters naman yung binili natin eh. So yan, check natin, pandarin natin kung okay na yung lapat ng gasket. Ganun talaga pagka siyempre bagong yan eh, tanggal natin, linisan natin. Tingnan natin sa labas kung okay na. Okay. Tingnan natin yung bagong change oil na binaba yung oil pan, tapos nagpalit din tayo ng coil spring. Tingnan natin. Napakatahimik ngayon ng makina niya. Kasi nangyari pala barado yung strainer, ang daming dumi, mga gasket na natuyo, naluto. Tapos basta madami talagang dumi. Makikita nyo naman sa video. Napicturean mo ba yan? Sayang, no? Dami, kaya pala hindi niya nabubumbahan ng maigi yung langis papunta sa taas kasi barado yung strainer. So ayun, ingat po kayo pagka bumili kayo ng second hand na sasakyan, kahit anong klase ng sasakyan, ipa-change oil nyo agad, ipababa nyo yung strainer para mas maganda yung, makasure kayo na mas maganda yung bomba ng langis. Kasi doon dumadaan sa strainer yung bomba ng langis eh. Or yung langis mismo pala. Lakas ng preno talaga. Ayan, check natin. Check natin kung okay yung pinagawa natin ng makina. So ayan, napakatahimik mga kadeway, oh. Wala na yung ingay. Wala din dito. Wala rin agad, no? So ayos. Tapos okay rin yung shock na pinagawa natin. Dati kasi mga kadeway, maingay ito pagka kahit na mainit yung makina, maingay pa rin. So okay na. Hindi natin pwedeng bumbahin ng maigi kasi siyempre bagong bagong lapat pa yung gasket niya. Check natin ulit. Bangat. Silong. So, ganun lang po. Sundan nyo lang po yung process ng pinagawa natin. Ingat lang po sa pag-DIY dito sa HPT. Dalawa lang po ang meaning ng DIY. Do it yourself at destroy it yourself. Dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa. Dahil sa HPT, sharing is caring. So, ilagay ko na lang po yung link sa description below kung saan po nabili at kung magkano. Tapos yan, pwede nyo naman bilhin sa mga auto supply yan. Dalhin nyo lang yung sample. Okay, pero kung ayun yung dalhin, basta tama yung pag-ano nyo ng description ng sasakyan nyo. 2001 model na Matic.
Okay, 2001 model Toyota Corolla Altis. Maraming salamat. Huwag katulad pinagluwa yung Burn Times. Signing off.